Habang iniisip ng marami na malapit nang mapunta si Jonathan Kuminga sa Los Angeles Lakers, biglang nagbago ang sitwasyon. Sa mga nakaraang linggo, Lakers at Cleveland Cavaliers lamang ang itinuturing na pangunahing contenders para makuha ang dating Golden State Warriors forward. Ngunit ngayon, may isa pang koponan ang biglang pumasok sa usapan at maaari itong maging malaking hadlang sa plano ng Los Angeles. Ang tanong ngayon, masisilat ba ang Lakers sa isa na namang malaking target? Alamin natin. Bagamat mayroon ng 16 na manlalaro sa ilalim ng kontrata ang Los Angeles Lakers, hindi pa rin sila tumitigil sa paghahanap ng mga dagdag na piyesa para palakasin ang koponan sa paligid ni Luka Doncic at Austin Reeves. Isa sa mga pangunahing target nila ay si Jonathan Kuminga. Matagal nang sinusubukan ng Lakers na makabuo ng isang sign and trade deal upang makuha ang athletic forward na matagal ding pinaniniwala ang babagay sa sistema ng koponan. Ngunit hindi sila nag-iisa sa laban. Una nang naiulat na interesado rin ang Cleveland Cavaliers kay Kuminga at handa rin silang gumawa ng sign and trade package. Ngayon, ayon sa ulat ni Michael Scotto ng Hoops Hype, may isa pang koponan ang seryosong pumasok sa karera, ang Minnesota Timberwolves. Ayon sa ulat, matapos mabigo ang Timberwolves sa kanilang pagtatangkang makuha si LeBron James, mabilis nilang ibinaling ang kanilang atensyon kay Jonathan Kuminga at may magandang dahilan kung bakit. Sa kasalukuyan, bakante ang kanilang starting power forward position. Bukod dito, mayroon din silang taxpayer mid-level exception na maaaring gamitin upang subukang kumbinsihin si Kuminga na lumipat sa Minnesota. Bagamat mas maliit ang kanilang maiaalok na kontrata kumpara sa Lakers at Cavaliers, naniniwala ang ilang analyst na maaaring mas maganda ang basketball situation para kay Kuminga sa Timberwolves. At dito nagiging mas interesante ang usapan. Hindi lang pala pera ang magiging basihan ng desisyon ng batang forward. Posible ring timbangin niya kung saang koponan siya magkakaroon ng pinakamalaking papel at pinakamagandang pagkakataong maipakita ang kanyang tunay na potensyal. Dahil dito, nauwi siya sa Atlanta Hawks sa trade deadline. Ngayon, tila pareho pa rin ang kanyang hinahanap. Hindi lamang malaking kontrata, kundi isang koponang handang pagkatiwalaan siya bilang isa sa mga pangunahing players. At sa puntong ito, mukhang kayang ibigay iyon ng tatlong koponang interesado sa kanya, ang Lakers, ang Cavaliers, at ang Timberwolves. Lahat sila ay may kakayahang bigyan si Kuminga ng starting role. Ngunit magkakaiba ang sitwasyon ng bawat koponan. Sa Lakers, maaari siyang maging mahalagang bahagi ng bagong core na binubuo sa paligid ni Luka Doncic at Austin Reeves. Matagal nang naghahanap ang Los Angeles ng isang athletic wing na kayang tumulong sa depensa, tumakbo sa fast break at magbigay ng dagdag na scoring. Maraming naniniwala na eksaktong si Kuminga ang nawawalang piraso ng puzzle. Sa Cavaliers naman, maaari rin siyang magkaroon ng malaking papel bilang isa sa mga pangunahing forwards ng koponan. Samantalang sa Timberwolves, maaring mas bukas ang pagkakataon para sa mas malaking playing time dahil sa bakanting pwesto sa kanilang starting lineup. Kaya habang lumalapit ang desisyon ni Jonathan Kuminga, mas lalo ring umiinit ang kompetisyon. Hindi na lamang ito tungkol sa laki ng kontrata. Isa na rin itong labanan kung aling koponan ang makakakumbinsi sa kanya na doon niya maabot ang susunod na antas ng kanyang karera. Sa ngayon, nananatiling paborito pa rin ang Lakers dahil sa mas malaking alok at mas mahabang kontrata na kanilang inihain. Ngunit sa NBA, alam nating isang tawag lamang ang maaaring magbago ng lahat. At habang wala pang pirma si Jonathan Kuminga, nananatiling bukas ang laban. Ngayon ang tanong, kung kayo si Jonathan Kuminga, ano ang pipiliin ninyo? Mas malaking kontrata sa Lakers o Cavaliers? O mas magandang basketball fit at posibleng mas malaking papel sa Minnesota Timberwolves? At kung mapupunta nga siya sa Los Angeles, sapat na ba siya upang matulungan sina Luka Doncic at Austin Reeves na maibalik ang Lakers sa championship contention? Samantala, habang patuloy na naghahanap ng dagdag na puwersa ang Golden State Warriors ngayong off-season, isa na namang veteranong NBA star ang iniuugnay sa koponan. At ang pangalang ito ay walang iba kundi si DeMar DeRozan. Isang 6 na beses na NBA All-Star. Isa sa pinakamahusay na mid-range scorers ng kanyang henerasyon. At isang veteranong manlalaro na maaari sanang maging malaking tulong kina Stephen Curry, Jimmy Butler at Draymond Green. Ngunit kahit pareho silang may interes sa isa't isa, may isang malaking problema na maaring tuluyang pumigil sa paglipat ni DeRozan sa Golden State. Ano nga ba ito? Alamin natin. Ayon kay NBA insider Brett Siegel ng Clutch Points, nakipag-ugnayan na ang Golden State Warriors sa kampo ni DeMar DeRozan habang unti-unting umiinit ang ikalawang yugto ng NBA free agency. Ibig sabihin, seryoso ang Warriors sa posibilidad na idagdag ang veteranong forward sa kanilang roster. Ngunit may isang kondisyon,
Kung nais ni DeRozan na magsuot ng Warriors jersey, kailangan niyang tanggapin ang isang veteran minimum contract. At dito nagsisimula ang problema. Matapos mabigo ang Warriors na makuha si LeBron James at iba pang malalaking pangalan ngayong off-season, limitado na ang kanilang salary cap. Mayroon pa silang bakanting roster spots, ngunit wala na silang sapat na budget para magbigay ng malaking kontrata. Kaya kung gusto nilang makuha si DeRozan, ang tanging paraan ay kung papayag itong maglaro kapalit ng minimum salary. Ngunit ayon kay Brett Siegel, malabong mangyari iyon sa ngayon. Sa katunayan, sinabi niyang hindi niya inaasahang tatanggap si DeRozan ng ganoong kaliit na kontrata at may dahilan naman ang veteranong scorer. Ayon sa ulat, naghahanap si DeRozan ng kontratang mas malaki kaysa sa minimum deal. Mas gusto umano niyang makatanggap ng full mid-level exception. Bagamat aminado rin ang ilang analyst na maaaring mahirapan siyang makuha ang halagang iyon, inaasahan pa rin niyang makakuha ng kontrata na nasa pagitan ng 8 milyon hanggang 10 milyong dolyar bawat season. Para kay DeRozan, ito ang paraan upang mabawi ang halaga na nawala matapos siyang i-waive ng Sacramento. Dahil dito, lalong naging mahirap para sa Warriors ang sitwasyon. Hindi nila kayang tapatan ang hinihinging halaga ng veteranong forward. At kung hindi ibababa ni DeRozan ang kanyang presyo, malabong matuloy ang usapan. Ngunit hindi lamang Golden State ang interesado sa kanyang serbisyo. Ayon pa rin kay Brett Siegel, kabilang din sa mga koponang nagmamasid kay DeRozan ang Cleveland Cavaliers at Miami Heat. Samantala, naiulat din ng ESPN na isa rin sa mga posibleng destinasyon ng veterano ang Washington Wizards. Ibig sabihin, habang naghihintay ang Warriors, may iba pang koponan na maaaring makapagbigay ng mas magandang alok, ngunit mas nakaka-interes pa rito ang isa pang detalye. Ayon kay Siegel, magkakaugnay ang sitwasyon ng ilan sa pinakamalalaking free agents na natitira sa merkado. Ipinaliwanag niya na ang magiging desisyon ni DeMar DeRozan ay maaaring makaapekto rin sa magiging kinabukasan ni na Jonathan Kuminga, Klay Thompson at maging ni Bradley Beal. Para umano itong domino effect. Kapag may isang superstar na pumirma sa isang koponan, maaari nitong baguhin ang plano ng iba pang mga manlalaro. Halimbawa, kung pipiliin ni DeRozan ang Miami Heat, maaaring magbago rin ang direksyon ng Heat sa kanilang interes kay Klay Thompson. At kapag gumalaw ang Miami, maaari ring magkaroon ng epekto ito sa iba pang koponang naghahanap ng scorer o wing player. Sa madaling salita, hindi lang simpleng free agency ang nangyayari ngayon. Isa itong malaking puzzle kung saan konektado ang bawat galaw ng mga natitirang star players. Samantala, para sa Golden State Warriors, malinaw ang kanilang sitwasyon. Patuloy silang naghahanap ng mga veteranong handang pumirma sa minimum contract upang mapalalim ang kanilang roster. Bagamat kabilang si DeMar DeRozan sa kanilang listahan, hindi siya ang tanging opsyon. Kung hindi sila magkasundo sa usaping pinansyal, malamang ay ituon ng Warriors ang kanilang atensyon sa ibang mga free agents na mas pasok sa kanilang budget. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon si DeRozan. Ngunit habang tumatagal ang free agency, unti-unti ring lumiliit ang bilang ng mga kopo nang may kakayahang ibigay ang kontratang kanyang hinahanap. Kaya ang tanong ngayon, ibababa ba ni DeMar DeRozan ang kanyang hinihinging sahod upang magkaroon ng pagkakataong makipaglaban para sa kampyonato kasama sina Stephen Curry, Jimmy Butler at Draymond Green? O pipiliin niyang tanggapin ang mas malaking kontrata sa ibang koponan kahit mas maliit ang tsansang magkampiyon? Kayo, ano ang masasabi ninyo? Kung kayo ang nasa posisyon ni DeMar DeRozan, pipiliin ba ninyo ang mas malaking kita o ang pagkakataong lumaban para sa NBA Championship? At para sa Warriors fans, gusto ba ninyong makita si DeRozan na magsuot ng jersey ng Golden State kahit veteran minimum contract lang ang may aalok sa kanya? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. At kung gusto ninyo ng pinakabagong balita tungkol sa Golden State Warriors at sa NBA, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na breaking news at trade rumors.